Ayan po mga kapita, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kapita. Ito hong walang tigil na kampanya po ng US against International Criminal Court. Ito, nagkaroon na po ng epekto po mga kapita, yung pakiusap po ng US sa mga bansang kasapi po mga kapita ng ICC. Ibig sabihin, yung mga signatories po ng Rome Statute, mga kabida, unti-unti na pong nagsialisan, Recently, ito hong Chad, bansang Chad po, isa hong bansa po ito, mga kabida, na matatagpuan po sa North Central Africa, mga kabida. Sila po ang pinakahuling nag-signify, mga kabida, na umalis na po bilang miyembro ng International Criminal Court. Now, ano po ang implikasyon dito para po sa atin? Lalong-lalo na po para po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Malaki po ang tsansa po na makakalabas po si Pangulong Duterte, mga kabida. Dahil dito sa kampanya po mga kabida ng US, okay, unti-unti po mga kabida na magsialisan po ito hong mga miyembro. Dahil sa magiging pressure ng Estados Unidos doon sa mga miyembro po, mga kabida, including the Philippines, kahit na po hindi na po tayo miyembro, mga kabida. Pero darating ang panahon na mape-pressure ho tayo. Gagamitin po lahat ng resources, lahat ng kaparaanan, mga kabida, ng Estados Unidos para ma-pressure po ang Pilipinas at tuluyang hindi na po makikipag-ugnayan sa International Criminal Court. Okay? Yun din yung gagawin po nila, mga kabida, dun sa mga bansang kasapi po ng International Criminal Court. Unti-unti nilang ipipressure ito, mga kabida. Okay? Sa aking tansya, nasa 115 ata o 120 yung miyembro po ng International Criminal Court, yung mga signatories po makabida ng Rome Statute po, So, meron na pong 7, lahat-lahat, Meron na pong 7 mga bansa na umalis na po, Okay, mix po ito. Ang iba, nakaalis na talaga after 1 year, anong tawag niyan? Grace period. Okay? Tapos, yung iba po makabida, pending pa po, inaantay po nila yung 1 taon bago po sila tuluyang umalis sa International Criminal Court. So ako, naniniwala ho ako na madadagdagan po ito, mga kabida, itong 7, Okay? Yung Hungary nga kaso lang, nag-signify po sila, pero winidraw po nila yung kanilang intention to withdraw from the International Criminal Court. Hindi natin alam kung ano po ang rason, So, nananatili pa rin silang miyembro po ngayon, mga kabida. Yung Venezuela nga, yun, tuluyan na po silang umalis, mga kabida, Okay? Kumbaga, ang influence po ng Estados Unidos, mga kabida, hindi po yan matatawaran po, Okay? Alam naman po natin na ang US po ay pinaka-makapangyarihang bansa po sa buong mundo, mga kabida. Halos lahat ng resources po, mga kabida, nakikinabang po ang mga bansang kasapi po, mga kabida, ng International Criminal Court. Okay? Yun palang sinabi po ng US, mga kabida, na kapag hindi ho susunod itong mga bansang ito, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga bansang nakikinabang po sa financial aid, logistic aid, mula sa US, mga kabida, okay? Posibleng isasanction po ito, mga kabida, po. Okay, hindi naman po pwedeng hindian itong US, Kailan ba sa history po ng Estados Unidos, na mayroong bansang humindi sa kanila? Lalong-lalo na po kung mga kaalyado po, mga kabida. Di ba? Wala sa bokabularyo po, mga kabida, sa US na sila po ay tanggihan, sa kanilang mga hinihiling. Kaya ako, naniniwala po ako na mawawala talaga ng tuluyan ito pong International Criminal Court. Kahit na po sabihin po makabida ng ilang mga bansa na poprotektahan po nila ito pong International Criminal Court,
mga kabida. Sa lawak po ng influence po ng Estados Unidos, hindi po ito mapipigilan po, ano. Kaya ako, kampante po ako, ano, mga kabida, na itong kalagayan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court ngayon, mga kabida, one of these days, makakalabas po ito. Okay? Makakalabas at makakauwi, ano, ito hong si Digong, mga kabida, ano po. Ngayon pa lang, may mga umaasa na po, ano, mga kabida. Okay? Kasi kapag ang mga bansang signatories po ng Rome Statute, okay, mawawala lahat ito, mga kabida. So technically, mawawala na rin ito hong ICC, ano? Kasi ang ICC po ay nagfa-function, mga kabida, because meron pong mga bansang sumuporta po sa kanila, no? Pero the moment na mawawala po itong suporta mula sa mga bansang ito, paano ho masustain ang operation po ng ICC, ano? Tsaka walang hold na po yung kanilang existence, ano? Kasi wala na po eh. Yung mga signatories umalis na po, ano? Mga kabida. Yun yung ibig sabihin ko po, ano? Na itong mga bansang ito, unti-unting magsisialisan po ito, ano? Mga kabida. Okay? Sa gagawing pressure po ng Estados Unidos. Alright? So, dapat na bang magdiwang, mga kabida, itong mga DDS, yung mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, ano? Mga kabida. Okay? Para sa akin, it's too early. Pero, dapat aasahan po nila, mga kabida, na mangyayari po yun. Okay? It's too early pa to celebrate, alright? Pero dapat aasahan po nila na mangyayari po yung sinasabi ko po, mga kabida. Okay? So siguro, mag-antay-antay lang po, ano, mga kabida. Sa panig po ni Digong, kailangan mag-antay-antay muna si Digong ng ilang pagkakataon po, ano, mga kabida. Dahil ako sa tingin ko lang po dito, ano, sweeping po yung mangyayari po dito, ano, mga kabida. Okay? Sweeping po ang mangyayari sa International Criminal Court. Kasi hindi naman po itong mga bansang ito aalis kung wala ho silang nakikitang mali po, ano, sa ginagawa po, mga kabida, ng ICC, ano po. Okay? Alam naman po natin na highly politicized na po itong ICC, mga kabida, no? Hindi na po sumusunod dun ho sa kanilang mandato, eh. Yun kasi yung allegation po, ano, ni President Donald Trump po sa kanila, eh. Highly politicized na po, mga kabida, ang International Criminal Court. Nakikinig na po, okay, sa mga boses na nakaka-influensya sa kanila, no, mga kabida, no? O kagaya na lang dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Alam naman po natin na highly politicized po yung kanyang pagkakabilanggo po, ano, mga kabida. Okay? Yung kanyang kaso po, mga kabida, dyan sa ICC, malinaw po na walang jurisdiction ang ICC sa kanya, pero pinilit pa rin, okay, sa pakikipagtulungan po ng bansang Pilipinas. Okay? Diba? So, antay-antay na lang po yung mga taga-suporta po ni Digong, ano, mga kabida. Kasi ako personal, naniniwala po ako, mga kabida, na mangyayari po yan, ano. Hindi man po ngayon, mga kabida, pero definitely mangyayari po yan. Okay? US pa. Okay? US pa po. Huwag hong subukan po, mga kabida, ang Estados Unidos. Alright? So, para sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Talaga bang makikinabang po si Digong, ano, mga kabida, dito ho sa kampanya po ng Estados Unidos against ICC? Ako, talagang naniniwala po ako, makikinabang talaga dito si Digong. At hindi lang po si Digong, lahat ng mga nakapiit ngayon dyan po sa ICC, mga kabida. Lahat ng mga
may kinakaharap na kaso dyan po sa International Criminal Court. Makikinabang po ito sila, mga kabida, sa kampanya ng Estados Unidos laban po sa International Criminal Court. Para ho sa inyong opinion at pananaw po, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.